Paano kumita ng milyon? Yes. Ang pagkita ng milyon dito sa network marketing, madali lang siya. Sabi ko nga, para ka lang natuto maglakad. Pero dapat alam mo yung basic. Dapat alam mo yung marketing plan, marunong ka mag-product presentation, and of course, company profile. Kailangan mo ng team kasi magpapayaman sa yung grupo mo. Importante talaga yung team. Yes. Wala akong nakitang biging milyonaryo dito na walang grupo. Alam mo dito, talo yung mga taong magagaling dun sa mga taong masipag at malakas ang loob. Pag yung magaling, ang ginagawa na puro analyze, sunod na sunod sa sarili niya, nag-a-analyze. Pero yung madiskarte at marunong makinig sumunod, yun, mabilis talaga magka-resulta. Kopya-kopya lang naman to eh. Pangalawa, leadership. Kailangan marunong ka mag-lead. Sa negosyo na to, darating sa time na meron ka talaga na i-give up kasi hindi sila pwede sa negosyo. Hindi talaga lahat ng tao pwede yumaman. Yes. Hindi mo kailangan ng sobrang galing dito. Ang kailangan mo dito, tagtama yung attitude mo, kahit 15% yung skills mo, kasi matutunan mo naman along the way yan eh. Paulit-ulit na lang, tandaan mo. Ang isang bagay, wag na wag kang magsawang ulit-ulitin kung doon kaya yaman. Diyan nga sa ginagawa mo, di ka nga nagsasawa dyan, 10 years, 20 years ka na dyan, paulit-ulit, di ka naman yung mayaman eh. May namatay na ba sa presentation na dahil hindi sumali? Tandaan natin, ang goal natin, hindi mag-convince ang tao. Ang goal natin, tulungan ang maraming tao na gusto din nila mabago ang buhay. Yes. Kasi kung ang goal mo tumulong, na-reject ka man, wala kang pakialam eh. At least, dinala natin yung part natin para maging successful sila in the future. Gaano kahalaga yung isang decision making isang tao para magiging successful ka sa career mo? Tatlo yan eh. Decision making, commitment, pero may dahilan ka. Yes. Kaya ang magpapayaman talaga sa'yo dito, kung gaano kalalim yung dahilan mo para baguhin ang buhay mo. Alam mo naman pala na hindi ka yayaman sa ginagawa mo, bakit mo papaulit-ulit na ginagawa? Ano ba yung purpose mo na sa mundo na to? Bakit ka takot sumubok? Buhay mo binabago mo eh. Darating yung time, natutulungan mo yung pamilya mo, may oras ka, and at the same time, malakas ka, pwede kang yumaman dito. Pero ito naman yung tip ko sa mga tao na takot lumaban sa DPSY nila. Ito yung gusto ko marinig mo. Walang puno na lumaki na hindi nalalagasan ng dahon. Pero dapat yung dahon na yun yung magiging fertilizer para pagandahin pa mismo yung puno. Yes. Kaya kung ikaw yung tao ngayon, nag-hustle ka sa buhay mo, ginagawa mo yung part mo, lumalaban ka sa buhay mo, ang daming nagda-down sa'yo, gawin mong fertilizer yan na sila yung dahilan kung bakit marating mo lahat ng gusto mo sa buhay. Lahat na nangyari sa buhay, kung failure, part talaga siya Ng success. ng success ng isang tao. Yes. Failure is a part of success. Kasi the moment na nag-fail ka, ibig sabihin, sign yan para matuto ka pa. Yes. Ang tawag ko nga dyan, tuition fee. Mission be. Ang tao kasi minsan mahina talaga ang loob. Naintindihan natin yun, lalo na kapag walang alam. Pero ito yung gusto kong malaman mo. Bakit ka takot sumubok? Natatakot ka pa ba sa buhay natin na mamamatay lang naman tayo lahat? Tama eh. Mamili ka. Habang buhay ka, maghihirap sa mundo na to habang nabubuhay ka. Matikman mo lang din naman yung sarap ng buhay na habang nabubuhay ka. Tama. Kung kontento ka na sa buhay mo, ito yung tanong. Kontento na ba yung pamilya mo? Kung may anak ka ngayon, may pamilya, katanungin mo kayong anak mo. Nak, kontento ka na ba sa buhay natin? Wala na kayo makain, sabihin mo, Nak, magyakapan na lang tayo, mahal naman kita eh. Pwede ba yun? Tandaan nyo lagi, ang pagmamahal, hindi mo pwedeng dalhin sa bangko para i-deposito. Kailangan mo ng pera. Kailangan mo mangarap. Kailangan mo kumilos para sa taong mahal mo. Kung wala ka ng pakialam sa sarili mo, mangarap ka. Bakit ka ba kasi natatakot? Yung pinanganak ka pa lang sa mundo na to, champion ka na. Bakit takot na takot ka gawin yung mga pangarap mo? Dapat habang tumatagal ka sa pangarap mo, mas lalo nangangarap ka kasi habang nangangarap ka, habang nahihirapan ka, alam ni Lord yan na papalapit ka na sa pangarap mo. Sa school, ang mga matatalino, sila yung hindi nagkakamali. Pero sa totoong buhay naman, yung mga nagkakamali, sila yung natututo. Kaya kung ikaw yung nagkakamali right now, ang dami mo ng failure sa buhay mo, feeling mo ikaw yung pinakamalas, congratulations! Kasi bakit? Natututo ka na. Pero dalawa pa rin yan. Pwede kang matuto, pwede hindi ka pa rin matuto. Kung ay isang bagay, paulit-ulit nangyari sa buhay mo, tapos hindi ka natuto, sakit mo na yon. So, kailangan mo talaga ng disiplina. Kaya napakalaga na may mentor. Lagi tayong may 3 level ng commitment natin. Una, I try my best. Pangalawa, I will do my best. Pangatlo, I will do my best whatever it takes. Dapat pag nangarap ka, alam mo naman magbabago buhay mo,
Bakit ka pang nadadalawang isip? Bakit papitik-pitik ka pa? Bakit pag napanghinaan ka, itatanong mo pa sa pamilya mo? Hindi nga nila kayang ibigay yung success na gusto mo eh. Yes. Kaya ka nga sa ibang bansa kasi hindi nila kayang ibigay yung buhay na pinapangarap mo. Tapos pag ikaw yung nakakita ng opportunity na pwede magpabago sa buhay mo, itatanong mo ngayon doon sa asawa mo, magulang mo. Kaya nga kayo naghihirap. Pansinin mo. Ang araw, pwede ba niya sabihin sa sarili niya, 10 beses na ako sisikat, pagod na ako eh. Ang dagat, pwede ba sabihin niya, ayaw ko na umagos, pagod na ako eh. Ang puno, ayaw ko na lumaki kasi pagod na ako eh. Lahat ng creation ni Lord, hindi mo kayang pigilan. Yes. Hindi mo siya kayang pigilan. Kung si Lord nga hindi kontento, bakit ikaw kontento ka? Nag-i-evolve ang mundo natin, ganon kabilis, bakit ikaw na kontento ka? Kung noong unang panahon, wala namang Bluetooth, pero ngayon naniniwala ka na may Bluetooth, hindi mo naman nakikita. Yes. Pero noong unang panahon, mayroon ng mayaman, marami ng yumaman, may mayaman na. Yes. Pero hanggang ngayon, di ka pa rin maniniwala na kaya mong yumaman. This is the best time na ito yung taon na mangarap ka, 2024. Sobrang dami mo ng pagsubok, kahit sobrang dami mo ng struggle, bigyan mo yung sarili mo na mangarap ulit. And hanap ka ng mga tao na mga kasama mo na makakatulong sa'yo. Alam mo yun, ako pangarap ko lang, gusto ko lang kumita eh. Gusto ko lang magkaroon ng extra income. Hmm. Pero ang sarap sa feeling ng channel of blessing tayo sa ibang tao. Na before, hindi ko naman alam na ang sinasabi lang sa akin ng mentor ko na may purpose lahat ng experience. Ang daming pinagdaanan eh. Bago tayo kumita. Tama. Di ba? Bago tayo kumita, ang dami nating pinagdaanan na ups and down na dumating na tayo sa point na talagang gusto na nating mag-give up, di ba? Pero nakakatuwa lang kasi lahat nga talaga mayroong purpose kung bakit nangyari sa buhay. Kaya sa lahat ng mga may pinagdadaanan right now, daanan mo lahat yan, magbubunga yan. Kasi pinagdaanan din namin yan. And hindi lang po kami talaga bumitaw kung ano yung nasimulan natin. Tama. Kasi kumbaga yung mindset, yung paniniwala mo na the end of the day, makukuha mo talaga. And ako sobrang na-excite ako sa mga, I think, i-claim na natin yon. Ngayong may maglabas ng kotse. Diba? Wow. So, ako sobrang na-excite ako kasi ang sarap sa feeling na kumbaga, yung kasama mo nag-grow, yung nauna sa akin, naniniwala lang ako na the end of the day, mangyayari talaga siya. Sana magkikita tayo sa mayroon tayong event, di ba? Yes. Okay, ito lang masabi ko sa mga members natin yan, sila yung nag-coach. Yes, grabe. And of course, gusto ko lang i-promote ang ating team, ang Millionaires Empire International team. Congratulations sa lahat ng pumasok sa top. Maraming salamat sa consistent, sa tiwala, and of course sa lahat ng OFW leaders natin. Okay, sa ang sulo ka man ng mundo naroon, kami po ay nagpapasalamat na ikaw ay very active sa grupo natin. And of course, mas marami pa tayong tutulungan. Lalo na ang ating project, ang 1,000 Millionaires Project from 2024 to 2030. We are creating a momentum. Mag-create tayo ng millionaires. And of course, ang priority natin, no? Yung mga OFW Yes. na papauwiin sila sa Pilipinas, lalo na yung mga matagal na hindi nakauwi, hindi nakasama yung pamilya. This is the time na sumabay ka kasi ang vision namin, ang grupo, ay tutulungan ng maraming tao na lalo na yung mga OFW na papauwiin kayo sa Pilipinas for good. Thank you and more power. Yes. My name is Rick Balamban, one of founder of this team. By the way, I'm Coach Jodin Caro Jr. and one of the founder of DEI. Sa Coach Jake, founder of MEI. Yes, and congratulations, more power. See you on top. Yes.